Sa mga balak pong bumili dyan guys ng Infinix Note 60 Pro para gamitin nga po as primary smartphone or bilang isang gaming phone. Dahil nga po sa may processor niya na Snapdragon 7S Gen 4. I think guys mas maganda po na i-consider po muna natin yung ilang smartphone na to. Na sa tingin ko mas sulit po compare kay Note 60 Pro. Kung Snapdragon 7S Gen 4 lang din naman guys ang gusto natin, bakit hindi na lang po itong si Poco M8 Pro 5G ang piliin natin? Nagse-sale din po siya guys ng around 12,000 lang. Decent po guys yung kanyang overall na specs. Pero at least nga, mas mura siya. Ang lamang lang po ng Note 60 Pro compare nga po kay Poco is meron po siyang wireless charging, matrix dot display, at yung heart rate sensor. Saka po yung kanyang metal frame. Pero kung di naman sa inyo mahalaga yan, mas okay po itong si Poco M8 Pro 5G. Dahil mas mura po yung presyo niya. Pero kasing lakas nga lang po siya nitong si Infinix Note 60 Pro. Malaki din po guys yung kanyang battery na meron nga pong 6.5 mAh siya battery. Same po ng Infinix Note 60 Pro. Pero ang lamang po ni Poco dito is meron po siyang IP68, IP69K na ratings. Habang si Infinix po guys, naka IP64 lang po siya. Ganon din po si Samsung Galaxy A56 5G. Nasa around 15,000 na lang po yung presyo niya guys pagka po naka-sale. Same nga po ng Infinix na yan. Pero mas maganda po ang software ni Samsung. Mas optimized. At naka-metal frame din. At naka-glass back pa. Mas malakas din po yung processor ni Samsung at maganda rin po yung camera niya. Well guys, kailangan po ng mahabang paliwanag to. Siyempre ito na po ang pipiliin ko kung nasa around 15K lang din po yung presyo ng dalawang smartphone nga po na yan. Maganda rin sana ang alternative si Tecno Camon 50 Ultra dito nga po sa may Infinix Note 60 Pro. Ang kaso guys, feeling ko meron po mas magandang Tecno na smartphone na mas maganda po compare nga po sa may dalawang smartphone na to ngayon. Siyempre wala lang iba guys, kundi itong si Tecno Pova 7 Ultra. Kung gaming lang po ang pag-uusapan, di hamak na masulit po. Itong si Tecno Pova 7, compare nga po kay Tecno Camon 50 Ultra, saka po kay Infinix Note 60 Pro. Nasa around 15,000 po yung SRP ng smartphone na to, itong si Pova 7 Ultra. At nagse-sale pa guys yung smartphone na to ng around 13,000 lang. Di hamak na napakalakas ang Pova 7 Ultra, kaysa nga po sa dalawang bagong smartphone na yan. Maganda rin po yung kanyang design. Okay din po yung kanyang camera. Malaki din po yung battery niya na meron 6,000 mAh. Kaya common sense na lang po guys na talagang si Pova 7 Ultra pa din yung mas maganda nga pong smartphone compared dyan kay Note 60 Pro ngayon. Eto guys, ayoko naman po maging harsh. I think guys medyo tanga yung bibili po ng Note 60 Pro kung alam naman natin na available na nga rin po ang Poco X8 Pro 5G. Siguro mas maiintindihan natin na gusto po ng iba ang Note 60 Pro dahil nga po sa may formang iPhone 17 Pro Max. Pero kung usapang performance, tapos considering na mas mura din po si Poco dahil nagsisale nga po siya ng around 13,000 lang. Guys, hindi ko alam kung ano nasa isip nang bibili nga po ng Note 60 Pro kung alam naman natin na literal po na masulit si Poco X8 Pro 5G. Sa totoo lang guys, makakabili ka pa nga ng Poco X8 Pro Max sa may presyo nga po ng Infinix Note 60 Pro pagka po sa may panahon ng sale. Dahil nung panahon nga po na nakasale po yung Poco X8 Pro Max, isang presyo lang po niya is nasa around 16,000 to 17K lang po siya. Compare nga po kay Note 60 Pro na 18K po yung kanyang SRP. Pero sa may panahon ng sale, ang presyo po na to is nasa less than 16,000. Well guys, bago ko po sabihin yung number 1 na smartphone natin na masulit nga po sa may Note 60 Pro, eto pa guys. 5 additional po na smartphone na sa tingin ko rin po masulit compare nga po sa may Note 60 Pro ngayon. Unang-una po dyan guys ang Poco X7 Pro. Hindi na pinag-iisipan yan guys kung performance lang po ang pag-uusapan natin. Kung more on software and design po ang gusto nyo, magandang option po dito guys ang Nothing Phone 3A. Noong nakaraan sale po guys, nasa around 15,000 din po siya. At naka Snapdragon 7S Gen 3 din po yan. Kasing lakas lang po yan at parehas lang po yan guys ng 7S Gen 4 na naka Infinix. O kaya guys, si Samsung Galaxy A36 5G. Medyo mahina po ng konti guys yung processor niya compare nga po kay Infinix. Pero guys, nagse-sale po yung smartphone na to ng around 12,000 lang. Kaya logical pa rin po yung smartphone na yan. Lalo nga po dating mahal din po siya itong si A36 na dating nasa around 15,000 yung presyo. Pero ngayon pagka po sa may panahon ng sale, nasa around 12,000 lang siya. O kaya guys, itong si Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Halos same specs lang po ito guys ang Poco M8 Pro 5G. Pero mas mura na po yung presyo ng smartphone na yan. Dahil sa may panahon po ng sale is nasa around 11K to 12K lang po siya.
Snapdragon 7S Gen 3 din po yung processor niya. Same din po yan guys ng Note 60 Pro, pero mas mura din. Then panglima guys, itong si Infinix GT30 Pro 5G. Hindi pa ito guys yung panghuling smartphone natin. Kumbaga siya lang po yung panglima dito sa mga honorable mention nga po natin. Hindi ko lang ginawang number 1 si GT30 Pro dahil more on gaming nga po ang focus niya. Dahil kung ako lang din po ang pipili guys, ang number 1 po na smartphone na masulit kay Note 60 Pro, wala nang iba guys, kundi si Note 50 Pro Plus 5G. Literal po na mas maganda sa may gaming to, literal din po na mas maganda yung kanyang camera, compare nga po kay Note 60 Pro. Dahil meron siyang telephoto lens, at ito guys wala. Ito pong si Note 50 Pro Plus, formang Samsung Galaxy S25 Ultra siya, dito nga po sa may body natin, saka po sa kanyang display. Compare po kay Note 60 Pro Plus, na formang iPhone 17 Pro Max naman po siya. At yan po guys yung limang smartphone na sa tingin ko, mas sulit po compare kay Note 60 Pro Plus. Para sa akin lang po yan guys ha, actually hindi pa nga 5 yan. 10 smartphone pa po yan na mas maganda dito nga po kay Note 60 Pro Plus ngayon. Guys, habang available pa po ang karamihan sa mga nabanggit ko na yan, mas okay po na yan na lang po yung piliin natin. Kung balak nyo nga pong bumili ng Note 60 Pro ngayon. Pero kung sakali po na wala po kayo nagustuhan sa limang smartphone na yan, mas okay guys, ito na lang po ang gawin natin. Maghintay pa po tayo ng ilang linggo or maghintay pa tayo guys ng isang buwan mahigit. Siguradong hindi na rin po magtatagal. Ilalabas na po yung Infinix GT50 Pro na meron po mas magandang overall na specs kung gaming nga po ang gusto natin. Pero habang wala pa nga po yung smartphone na yan, para po sa inyo guys, alin po yung pinakamagandang alternative sa may Note 60 Pro? Diyan nga po sa mga nabanggit natin. Comment nyo na lang po sa may comment section. At lahat po ng link na yan, meron po tayo dyan sa may description kung gusto nyo nga po umorder. Play na lang po guys yung video natin. Thanks for watching.